Magandang gabi po sa inyo lahat. At tonight is a celebration of God's love and thanksgiving. Kasi without God's love, baka wala tayong pagkikita ngayon, wala tayong pagtitipon ngayon. Kasi dumanas tayo ng tinding challenge o pagsubok. No? The past 3 years of our operations ay really talagang challenging, no? Kasi there were a series of lockdowns from 2020 even up to last year. Come to think of it, ang produkto natin ay fragrances. And during lockdown, during the pandemic time, lahat ay mandated to wear face mask. So, paano mo maamoy ang perfume? Di ba? Kung hindi mo mapapaamoy ang perfume, paano mo siya ibebenta? So, napakalaking challenge yon sa ating lahat. Second, we are into ambulance selling. We are into direct selling. And direct selling depends on face-to-face engagement. Kailangan mong i-engage ang customer into persuasive sales demo o yung mga tinatawag naming sales call. Di ba, meron tayong tinatawag na social or physical distancing. So, paano mo i-engage ang customer sa demonstration. Di ba? And also, halos lahat ng mga tao, work from home that time. So, yung mga customers natin, yung mga bibili ng pabango, usually, bibili sila, gamit nila sa opisina. Walang opisina. Paano sila bibili? So, these were the most challenging episodes of our company history, no? Sabi nga nito kayo kanina, more challenging than our first 5 years in the market. Kaya nga, sabi ko kanina, this is really a night of celebration of God's love. Kasi kung hindi tayo mahal ng Diyos, malamang kasama na tayo sa ilang libong kumpanya na nagsara during the pandemic. We were not spared. Lahat naman talaga nag-suffer, no? Nagsara din tayo ng mga branches. Yung mga branches na alam natin na hindi kayang mag-rebound, sinara natin. Sinara natin yon to preserve the company. Kasi pag hindi natin sinara, yung mga branches na sinara natin noon, kakainin tayo ng overhead. So, ang ginawa naman natin doon ay consolidation. It's a tactical move. No? Kasi talagang, kung hindi natin ginawa yon, tuloy-tuloy ang ating expenses because alam ng lahat ito, even during pandemic, wala tayong operations because of the lockdowns. Tuloy-tuloy ang sweldo ng ating mga managers. Tama ba ako, mga managers? Witness kayong lahat dyan. At hindi lang sweldo ng mga managers. During lockdowns na yung ating mga ambulant IBPs, yung ating mga sellers ay hindi makalabas and therefore wala silang source of income. Ang ginawa ng kumpanya, nagbigay tayo ng ayuda. Mas nauna pa tayo nagbigay ng ayuda kaysa sa gobyerno. Di ba? Ang ginagawa natin doon, malit na halaga lang, no? If I remember right, ang binibigay natin noon 500 pesos a week. Ang instruction ko doon sa mga recipients, ibili ninyo ng bigas. At huwag kayong bumili ng dinurado kasi mahal. Ibili nyo ng murang bigas pero nakakain para lang ma-survive. Kasi ang Pilipino, basta may bigas, buhay na yan, di ba? Sabi ko nga sa kanila, importante may bigas ka. Yung ulam, saka mo na problemahin yon. Diba? And yung 500 pesos is enough for them to survive in a week. So, marami kang pwedeng gawin yan. Pwede mo gawing lugaw yan. Diba?
Or pwede mong gawing kanin yan. Tapos may mga alugbati ka dyan sa bakuran mo. Tinuruan ko rin silang magtanim-tanim ng mga gulay-gulay. Di ba? May ulam ka na. Or sabi ko, pag mayroong naligaw na manok na kapitbahay mo, tiradurin mo na yan. Ulam na yan. Di ba? Just to survive. Di ba? Kasi kailangan malampasin natin yung dark tunnel na yon. Okay? Makalabas tayo sa masamang bangungot ng pandemic. So, nakasurvive tayo. And again, lahat naman yun, hindi na natin gawa yun eh. Gawa yun ng Diyos eh. Because we were guided properly. Hindi natin yun ginawa out of our own skills or wisdom. Yun ay God's wisdom. And yung God's wisdom na yun is out of God's love. Talagang gusto kong pasalamatan. No? Tayong lahat pasalamatan natin. Ang ating Panginoon na nalampasan natin ang pandemic, nalampasan natin ang pinakamatinding mangungot sa ating kumpanya. At nakita-kita tayo ngayon to celebrate this love. God's love is true love. Hinihimo ko rin, I am joining all Philwiders to embrace this spirit of love. Importante true love because true love begets dedication, commitment, loyalty. Di ba? Pag halimbawa lang sa mag-asawa, mahal mo ang asawa mo. You are committed to your wife or your husband. Di ba? Kung true love. Kung hindi true love yan, pag may nakita kang lalaki, halimbawa, nakakita ng makintab na legs, pwedeng magbago yun. May intervention yun. Di ba? So, let us imbibe, let us embrace the spirit of true love. Okay? Pag sinabing true love, mayroon akong kakilala. Akala niya, naramdaman niya, true love na. May dumaan kasi na babae sa harapan niya na akala niya maganda. So, siguro to express his love, kinantahan niya yung babae. Ang kanta niya ay, dahil sa'yo. Yan. Napalingon yung babae kasi kinantahan na siya parang hinaraan na siya Paglingon, ang pangit-pangit pala. Dahil hindi true love, nagbago agad. Nagbago yung tono niya, nagbago yung kanta niya. Nung lumingon, pangit pala. Sabi niya, ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba? So, mahalin natin ang kumpanya kasi mahal kayo ng kumpanya. At ipapakita natin ang pagmamahal natin sa kumpanya sa pamamagitan ng ating loyalty, sa pamamagitan ng ating dedication, sa pamamagitan ng ating commitment. Pwede ba yon? Pwede. In 2020, bangungot sa atin yon. Knockdown tayo. Dapa talaga tayo nun. Kasi bago sa atin yung pandemic, di ba? Lahat tayo nagulat dun Knockdown. But we were not defeated. Hindi tayo na-knockout. 2021, we managed to fight back. We stood and fought back. At 2022, ano ba nangyari noong 2022? Medyo naka-stabilize tayo ng konti. Nakabawi tayo ng laban, no? Ng 2022. 2023, ito yung ating restoration year. Ito yung ating, kumbaga ba, naka-regain tayo ng ating strength. And we are prepared to face 2024. At gusto ko sana mangyari, come 2024, baunin natin ang ating spirit, no? Bilang mga true-blooded Philwiders. Yung spirit of resilience, yung ating courage, yung ating perseverance. Kasi yun ang naging puhunan natin. Kami man, during the pandemic, gusto rin namin sumuko Kasi talagang, hindi namin alam kung ano ang magiging natin, at the end of the tunnel, ano ang madadat na natin. Because
times were really precarious, uncertain. Kaya kami rin, ako personally, hindi ko rin alam. Nagtapang-tapangan din ako eh. Pero maigi na rin, no? Maigi na yun na nagtapang-tapangan tayo. Sabi nga nila, if you don't have it, then fake it. Di ba? And it helped, no? Nagtapang-tapangan at akala ng mga kasamahan kong mga field riders, matapang talaga tayo. So we managed to survive. We managed to survive, again, kasi mahal tayo ng Diyos. Okay? So, come 2024, gusto ko samahan niyo ako. Pwede ba yon? Samahan niyo ako sa pangarap na makapag-expand tayo uli. Mapalakas natin uli ang Philwide. Ang plano ko by 2024, no? Magtayo tayo ng additional, at least, no? Additional 6 branches para maging 30 branches tayo by next December. At least. At siguro by the time, mas marami tayong manpower, yung 30 branches, sabihin na natin, meron tayong mga 20 IBPs, active IBPs. Hindi na tayo kasya dito. Kasi 30 times 20, that's 600. Hanap tayo ng mas malaking lugar. Tama? At yayanigin natin yung lugar na yon sa boses ng ating victory. I want 2024 to be our victory year. Pwede ba yon, mga Philwiders? Yes po. Kaya ngayon nandito ngayon, mangarap lang tayo kasi sabi nga ni Cherry kanina, dito sa Philwide, lahat ng Philwider, bibigyan natin ng pagkakataon na umangat. Lahat aangat. Basta lang sundin natin yung ating culture, yung ating virtues. Meron tayong set of virtues in the acronym of leadership, no? Meron tayong love of God, enduring commitment, attitude of gratitude, discipline and respect, excellence and professionalism, responsibility and devotion to family, self-confidence and courage, hard work, alam na alam niya, di ba? Intensely goal-driven, and profound honesty. Pag nasunod natin yon, lahat ng mga sinasabi ko ngayon, magagawa natin yan. Okay? Napansin nyo, unang-una doon ay love of God. Because we have to honor God. Hindi naman tayo may-ari nito eh. Ang may-ari nito, ang Panginoon. Kaya nga tayo ginagawa yan. Okay? At this point, gusto kong i-share sa inyo yung ibig sabihin ng ating bagong tagline na lahat aangat. So, meron tayong AVP para alam niyo kung ano ibig sabihin ng ating lahat aangat. Samahan niyo ako at maraming challenges tayong harapin. 2024 would not be an easy year. Pero kung nasa atin ang pusong Philwider, kaya natin lampasan yan. Agree? Yes. So, samahan niyo ako and I promise to give you compassionate, competent, and competitive leadership. Sama-sama? Kayang-kaya! Kayang-kaya pag? Sama-sama! So let us claim victory come 2024. So let us claim victory come 2024.